What, Adeline? Biglang lumingon sa akin si Luna nang inopen ko ditong naging deal na namin ni Hugo. Kumunot ang noo niya at nagsimulang lumapit. Ano uli yun? Pakilinaw. He offered me to be his bed warmer. Nung una hindi ako pumayag, but later on, I accepted his offer. Nakayo kong pahayag ko dito. Punyeta, bed warmer Adeline? His bed warmer? Alam mo ba yung papasukin mo? Galit niyang tanong. Hindi ako sumagot. So it means may nangyayari na sa inyong dalawa? Ganun? Napaangat ang umiinit kong mukha dito. Luna, kailangan kong tanggapin ang alok niya dahil gusto kong tumulong sa Heaven's Orphanage. Gusto ko silang tulungan. Kapalit na katawan mo. God naman Adeline, mag-isip ka naman. Napapailing pa ito sa akin. Sandali lang naman siguro to dahil ikakasal na rin naman ng taong yun. Pagpapaliwanag ko dito. Yun na nga Adeline, what if mahulog ka? What if ayaw mo nang tigilan? What if malaman ulit ng daddy niya yung papasukin niyo? And what if malaman ng fiancé niya yung bed warmer thing yung dalawa? God Adeline, back off! Bawiin mo yung desisyon mo sa gagong ex mo na yon. I can't Luna. I slowly shake my head. Nakapagdesisyon na ako and he already gave me the partial amount that I asked him. Nagbaba ako ng tingin dahil nahihiya ako kay Luna. At hindi na kasi pwedeng bawiin yon. Kasi binigay ko na yung pera sa orphanage. Oh Jesus Christ! Napahead palam ito sa sinabi ko. Mag-back out ka pa rin Adeline. Napatingin ulit ako dito at nangunot ang noo ko. I'll help you to give the money back. Umurong ka lang sa gaguhang deal nyo na yan. I once experienced that before. Ang hirap magkunwari Adeline. Kaya ngayon pa lang umurong ka na. Umiling ako dito. Luna, ayokong isipin niya na wala akong isang salita. Napag-usapan na namin ang setup namin. Ready na din ako at hindi ko matatanggap ang offer mo. At bakit hindi? Tumaas ang boses dito sa akin. Kasi ang dami mo nang naitulong sa akin that is why I can't accept it. I'm sorry and I hope you understand me Luna. Please. Isang malakas na buntong hiningang narinig ko mula sa kanya. Bukod sa pagtulong mo sa orphanage, may ibang dahilan ka pa, right? I slowly nod my head. To be honest, yes. Mahal mo pa nga. Napalunok ako na marinis sa sinabi niyang yon. Paano kung mapahamak ka? Paano kung mas masaktan ka? At paano kung dumating ng araw ng kasal niya? Kakayanin mo pa kayong bumangon sa sakit ng papasukin mong problema, Adeline? Ngayon pa nga lang, sobra na akong naawa sa'yo. Don't worry about me. Matatag na ako, Luna. Naintindihan ko na concern ka sa akin pero paano ko ba malalaman kung hindi ko man lang susubukan? Pagkakataon ko na rin mapalapit kay Hugo ngayon, Luna. Tumahimik ito saglit. Talaga bang kaya mo? Tumango ako. Huwag na wag ko lang talaga makikitang umiiyak ka. Kung hindi yung Hugo mo na yan, ipapasalvage ko talaga yan sa isa sa mga tauhan ni James. Sinong James? Nagtataka kong tanong dito. I mean, James, yung kilala kong hitman. Tumangutango ako. Okay. Hindi ako kumbinsido sa sagot nito. Okay lang na ipasalvage kong ex mo? Huwag. Umiling ako dito. Mahal mo nga. Ayaw mo mapahamak eh. Ang inis nito'y biglang nawala. Hindi naman sa ganun. Okay, sabi mo eh. Sumalampak ito ng upot ako rin sa pang-isahang sofa. Seryoso akong tumitig dito. Hindi pa kasi ako tapos. I will leave this house for a while, Luna. Ano? At bakit? Gulat na naman ito sa pangalawang sadya ko sa kanya ukol sa napag-usapan namin ni Hugo. Si Hugo kasi ang nasunod. He wants me to live with him. Hindi naman ako makahindi sa kanya kasi nakuha ko na yung perang kailangan ko. Umiling-iling ito. She really looks disappointed. Magli-live-in ulit kayo ngayon. God, paano kung mabuntis ka ha, Adeline? Umiling ako dito. Hindi mangyayari yon. Minsang sinabi ni Hugo, hindi niya hayaang buntis niya ako. Hindi ko rin naman gugustuhin dahil delikado. Isa pa, I don't want to risk the precious life of my future child, if ever. What if nga? Magpapaturok na lang ako for safety. Dapat ipakonsulta mo muna yan sa doktor mo para mas safe. Baka kasi bawal din sa'yo. Ay nako sa'yo Adeline, nilalagay mo rin sa alanganin yung buhay mo kay Hugo eh. Ayaw na ayaw talaga katang konsintihin dyan sa mga plano mo. Pero ano naman na magagawa ko? I'm just your friend. Luna naman, napabuntong hininga siya. Kailan ang umpisa niyo? Bukas, Sabado kasi walang pasok. Bigla ito nalungkot sa sinabi ko.
Ipapasundo niya ako sa umaga. Nakapag-empake na rin kasi ako na nakaraang araw pa. Mas nalungkot ito. Hindi ka na ba mapipigilan sa desisyon mong yan? Umiling ako. Wala nang urungan, Luna. Tuloy na ito bukas. We both have a sight. Mabuti nga't umuwi ka ngayon. At least nakapagpaalam ako ng personal sa'yo. Anyway, saan ka ba nang galing? Sabi mo 3 hanggang 5 araw kang mawawala. Bakit nagpasisang linggo ka nawala? Bigla ito nag-iwas ng tingin sa akin. Na-extend kasi yung seminar. Kaya natagalan ako bago umuwi. Bahagya ako napailing. Okay naman ang naging seminar nyo? Tumango ito sa akin. Baka nga ako ulit yung ipapadala ng company doon para humawak ng proyekto. Talaga? Kailan naman yun? Baka next week, ewan. Sa Monday ko pa malalaman. Oh, so meaning walang tatao dito sa bahay? Umiling ito sa akin. Wala. Anyway, magdodonate din ako sa bahay ampunan. Maybe next week. Tumango lang ako dito. Adeline, kung ramdam mong hindi mo kayang setup niyo ni Hugo, bitawan mo. Kesa mas lalo ka masaktan. Remember this, ikakasal ng taong yun. So stop investing especially your feelings. Kasi kung ako lang talagang masusunod, hindi talaga kita papayagan sa plano mong yan. Sabi nito sa seryosong tinig, ngumiti ako ng bahagya dito. Don't worry, Luna, kaya ko to. At isa pa, matatag akong tao. Sana lang talaga. Bumuntong hininga ito. Dumalaw naman tayo sa bahay ampunan sa mga susunod na araw. Pag hindi na ako busy, pwede ba? Oo naman. Tawagan mo na lang ako. Anytime naman pwede ako. Okay. Pagkatapos naming mag-usap ni Luna nang masinsinan ay umakyat na kaming pareho sa mga silid namin upang magpahinga. Agad ako naupo sa dulo ng aking kama pagkapasok ko ng silid. Pinagbasdan kong kabuuan ng aking silid at bigla ako nakaramdam ng lungkot. Ano kayang mangyayari sa akin, sa aming dalawa? Tama kaya itong pinasok ko? Hindi ba ako mapapahamak sa gagawin kong ito? Oh God, I hope I won't regret this. I hope he'll be nice to me while we're living together. Oh God, please guide me to this decision. Bago natulog ay inayos ko munang buong silid ko. I arranged my things pati ng mga kakailanganin ko at mga dadalhin ko bukas kapag ipinasundo na niya ako. Napabuntong hininga ko habang nakahiga sa aking kama. Bahala na bukas. Bahala na. Mag-iingat ka dun ha. Wag ka magpapaapi sa Hugo na yon. Makita ko lang na isang beses na mugto yung mga mata mo. Susugurin ko talaga siya at ipapasalvage kung hayop na yon. Hindi ko pa siya nakikita pero kilalang kilala ko na siya sa muka. Kaya umayos yung hayop na yon. Sabi ni Luna nung paalis na ako. Eksaktong 3 PM kasi nang ipasundo ako ni Hugo sa bahay. Hindi kasi natuloy sa umaga. Luna, hindi mangyayari yon. Promise. Sabi ko dito habang nakangiti ng bahagya. Ma'am, okay na ho. Naipasok ko ng mga bagahe niyo sa loob ng kotse. Sabi ni Mang Tonyo ng driver na sumunod sa akin. Salamat ho. Lumingon ulit ako kay Luna. I'll go now, Luna. Mas lalo itong nalungkot habang tumatango. Tumawag ka kagad ha. Ipagbigay alam mo rin ang address mo sa akin para alam ko kung saan ko hahagilapin si Hugo kapag nagkataon. Luna, I'm not kidding here, Adeline. Kaya umayos talaga siya. Alis na ako. Mag-ingat ka dito ha. Tumango ito. Tatawag agad ako pagdating ko doon. Then we hug each other. Always take care of yourself, sis. Huwag mo kalimutang inumin yung mga maintenance na gamot at vitamins mo ha. Huwag ka rin tumikim ng alak at sigarilyo. Lahat ng bawal sa'yo huwag mong kakainin. Mag-ingat ka doon. Mas sumigpit ang yakapan namin ni Luna sa isa't isa. Pinigilan kong ilabas ang emosyon ko sa harapan nito. Ayoko kasing mapansin ni Hugo ang mugto kong mga mata mamaya. Salamat sa concern mo, sis. Kumalas na ako ng yakap dito. Babalik pa naman ako dito sa bahay mo kaya huwag ka na malungkot, okay? Tumango ito. Yeah, I know. This house is always open for you, sis. Anytime pwede kang tumira dito. I nod and smile again. Thanks and bye for now. Bye. Pagkalulan ko ay agad ding pinaharurot ni Mang Tonyo ang kotse. Binilin kasi sa akin ni Hugo na magpapadala pa ito ng isa pang driver para magmaneho ng kotse ko. Hindi na ako tumutol at hinayaan ko na lang ito sa mga desisyon nito. Dahil Sabado naman ay hindi rush hour kaya agad din kami dumating sa paroroonan namin ni Mang Tonyo. 4:30 PM na kami nang dumating sa isang tahimik at magarang subdivision. The place is not familiar to me. Parang tagong looban, talagang lugar na pinagdalan sa akin ni Mang Tonyo. Mahigpit din ang seguridad ng naturang subdivision.
Ang pinagtataka ko lang ay hindi man lang ako hinarang ng mga guards nang malaman itong buong pangalan ko. Hindi man lang ako hiningaan ng kahit isang identification card. Sa bagay, may imposible pa ba sa kanya? Baka nga inform na niyang mga guard na to na wag akong harangin. That's him, the powerful CEO Hugo Dalsor. Hindi na ako nagtaka ng automatic na bumukas ang gate para makapasok ang kotseng kinalulunanan ko. Pati ng mga kotse na minaneho na isang driver na si Manong Kulas. Manong Tonyo, nandito ho ba sa loob si Hugo? Tanong ko dito na maipasok ng mga itong mga gamit ko sa sala. Wala ho ma'am, sabi ni Sir gabi na raw ho siya darating dito mamaya. Sagot dito sa akin. Mama Adeline, aalis na ho kami ni Kulas. Bigla ko napasulyap dito. Ho, iiwan niyo ako mag-isa dito ngayon? Tumango ito. Bilin din ho yun ni Sir Mama Adeline. Sumusunod lang ho kami sa utos niya. Tumango ako dito. Okay, mag-iingat ho kayo at salamat din ho sa paghatid dito. Pagkaalis ng dalawa na pabuntong hininga na lang ako. Nilibot kong buong paligid ng bahay. Medyo may kalakihan ang bahay at halos kumpleto yun sa mga makabagong kagamitan. Isang palapag lang ng bahay na yon. May 2 silid, may kusina at maluwang na sala. Maluwang din ang garahe sa labas at may mga tanim na halaman at paborito kong iba't ibang klaseng orchids na pwede kong pagkaabalahan. I must say that this house is simple but yet so fancy. Sa mga gamit pa lang na nasa buong paligid at idagdag pang fully air-conditioned itong bahay. Nagising ako sa pagmumuni-muni ko nang may biglang tumawag sa cellphone ko. Luna, nandito na. It's Hugo. Ha? I thought it was Luna. Kaya sinagot ko nang hindi ko man lang sinisilip kung sinong tumatawag. Ex, yun ang lumitaw na caller ID sa phone ko. I'm sorry, akala ko kasi yung kaibigan ko tumatawag. Have you arrived already in the house? Tanong nito sa kabilang linya. Yes, around 20 minutes ago. Simpleng sagot ko dito. Komportable ka ba sa lugar? Okay naman, oo. Good. Have you noticed the 2 room? Yes. Occupy the left side and mine is on the right side. Nangunot ang noo ko sa narinig dito. I'll explain to you our bed warmer setup later. Pag nandyan na ako. Napalunok ako. Wala man lang filter ang pagkakasabi ng bed warmer words nito. Adeline, still there? Yes. I-arrange mo na yung mga gamit mo sa silid mo at magpahinga ka na muna. Mamaya pa ako darating dyan. I just need to fix something. Okay. Dito ka ba kakain? Magluluto ako. Don't bother. Magpahinga ka na muna at magdadala na lang ako ng lutong pagkain mamaya. He says plainly. Ganun ba? Okay. Ikaw ang bahala. I'm feeling sad. Kahit saang anggulo, hindi na talaga pareho ang sitwasyon namin ngayon. Yung mga panahon nagsasama kaming dalawa, natatandaan ko pa rin ang oras kung kailan siya tatawag sa akin at sasabihin kong ipagluluto ko siya. Excitement agad ang naririnig ko sa kanyang boses at gustong-gusto na agad niyang makauwi ng bahay. Ibang-iba na pala talaga ang sitwasyon namin ngayon kaysa noon. I'll go now. May asikasuhin pa akong importante. Sige, bye. Ingat ka. Katagang hindi ko nasabi dahil naputol na kaagad ang linya niya. Malalim na bumuntong hininga ako sa kakumilos at inila na sa loob ng dala kong maleta at iba pang importanteng mga kagamitan. Pagkabihis ng maong short at t-shirt ay inayos ko kaagad at sinalansan ng mga damit ko sa loob ng hanging cabinet. Nagulat pa ako na may mga damit na pangbabae na puro bago ang nandoon. Isa na sa nagpalunok sa akin ng mga iba't ibang sexy and seductive lingeries na nakahanger pa. Bukod pa sa iilang bestidang nandoon, nag-ayos na lang ako at hindi ko na masyadong pinansin ng mga yon. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa pag-aayos ng aking mga personal na gamit. Sa harap ng tokador, may mga imported na mga pabangot pang personal hygienes na puro brand na ginagamit ko. I wonder why again pero hindi ko na lang yun pinansin at inayos ko ang talagang mga kagamitan ko. Hindi na rin ako nagabalang magdala ng maraming damit dahil alam ko namang hindi kami magtatagal sa setup namin ito. Isang oras din ang inabot ko sa pag-aayos. Hindi ko na halos napansin na dumidilim na pala sa labas ng bahay. Dahil sa napagod ako sa pag-aayos ay pagalang katabang humiga ako sa ibabaw ng malambot na kama. Hanggang kailan kaya kami sa gantong setup? Sana naman hindi magtagal. Nilagay kong kanang kamay ko sa dibdib ko at dahan-dahang hinaplos. Heart, huwag ka main love ha? Huwag ka rin ma-fall. Instead, making fall for you. Magpakatatag ka ha? Hindi tayo pwedeng masaktan at hindi rin tayo pwedeng umiyak sa setup namin ito. Dapat hindi tayo parehong luhaan. Nagising ako sa mapusyaw na liwanag ng ilaw na galing sa lampshade ng bedside table ko.
Naalipungatan din ako sa kamay na pilit yumuyugyog sa balikat ko. Hugo? Biglang nagising ang diwa ko na makita ko ito nakaupo sa gilid ng kama ko. I'll wait for you outside, Adeline. Mamaya mo na tapusin ang pagtulog mo. Kumain ka na muna at may pag-uusapan pa tayo. Napatango at biglang napaupo. Kanina ka pa? It's not important, Adeline. Get up there and follow me. Sabi nito tumalikod na sa akin, saka lumabas ng silid ko. Ang sungit. Pagkabangon ay nagmumug na muna ako sa CR at nag-ayos ng aking sarili sa harap ng tokador. Saka ako humandang lumabas ng aking silid. Kumislot bigla ang dibdib ko na magtama agad ang mga mata namin na pagkalabas ko ng silid. Agad nitong hinagod ang kabuuan ko. Namumula agad ako nag-iwas ng tingin dito na dumako mga mata niya sa mga makikinis na binti ko at tita. I noticed, nakabis na rin pala ito ng pambahay na short pants at press kong t-shirt. Nakita kong pagtayo nito nang papalapit na ako. Come and let's take our dinner. Sabi nito sa normal na tinig. Saka ito munang naglakad patungong dining. Biglang natakam ang mga mata ko nang masilayan kong mga nakahanda sa mesa. Nakita ko na itong naupo. Ako naman ay kumuha ng tubig sa ref at nagtimpla ng juice. Naglagay ako ng 2 baso sa mesa at sinalinan ko yun ng juice. Nakakailang man ngunit tumapat na ako dito. Let's eat. Untag ko ng bahagya itong tumingin sa akin. Tumango ito. Get your food first. Kumilos din ako at sinunod ang sinabi nito. Saka rin ito kumuha ng pagkain niya. Napalunok ako nang maalala kong nakaraan namin. Halos kasi kami noon magkasalo sa isang plato at lagi kami magkatabi noon sa upuan. Lagi rin kami nagsusubuan ng pagkain sa isa't isa. Bigla akong umiling at pinigilan ang sarili kong maalala ang nakaraan namin. Kung saan masaya lang at walang hasal ang buhay. Gusto kong bigyan ng privacy ang isa't isa kaya napagpasyahan kong gumamit ng hiwalay na kwarto. Napatingin ako dito habang mahinang ngumungayan ang gulay. Thanks, gusto ko rin yung naisip mo. Just don't lock your room. Dahil papasok lang ako anytime sa silid mo kung kakailanganin ko ng serbisyo mo. My heart starts beating fast. Nakakababa talaga ng pagkatao kung binayaran ka na ng isang tao. Sure, anytime you need me. Sa laking halaga ba naman ang unang bayad mo sa akin? That's not the point. Money is nothing to me. Don't mention it. Yun kasi ang dahilan kaya ako pumayag. Then okay, you only have to pleasure and serve me. That's all. I know, handa na ako sa ganyang bagay. Good. Sabi nito sa seryosong tinig, ngunit may galit ito sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. The two of us need to adjust. If we make out in my room, pagkatapos na lumabas ka na kagad, because you are not allowed to stay. The same if we did it to your room. Maliwanag ba? Okay. And remember my rules very hard. Bawal mo akong tanungin ng kung ano-ano. Kung hindi man ako makakauwi dito, huwag ka na magtatanong pa o tumawag sa akin. Tumango ako. Alam kong lumugar, Hugo. But thanks for reminding me of your rules. Good, and you don't have to cook for my foods. Wag mo rin ako piliting kumain sa mga niluto mo. And the last thing, don't talk to me if it's not necessary. You understand? Napapakurap ako tumango ng bahagya dito. Okay, now eat. Para makapagpahinga ka na uli sa silid mo. Sinunod ko rin ito, kumakain ako ng hindi nag-aangat na mga mata ko dito. So we're just only here for the bed warmer thing. How can I make him fall for me? Kung lahat na lang pala ay bawal. Natapos nga kami na hindi na halos nagkikibuan. Hindi ko na nga alam kung paano ko ba ginuya mga pagkain sa bawat pagsubo ko. Because his rules is occupying my mind. Nagsalita pa itong muli. Binigyan nito sa akin ang access code nito sa front at back door. Pati ng mini gate nito. I-access na lang nito ang kotse ko para mag-automatic open sa akin sa malaking gate na yon. Puro tango na lang ang tanging naisagot ko dito. Mauna na ako sa'yo. I'm tired. Magpapahinga na ako. Sige, ako nang bahala magligpit dito. Huwag mong ilalak ang room mo, Adeline. You understood? Tumango ako ng bahagya dito. Okay. Saka naman ito umalis sa harapan ko. I hope I can bear with all your rules, Hugo. Kasi parang ang hirap ng iba. I hope my heart and my patience withstand living with you this time. Sana pagbigyan mo kung papasukin muli dyan sa puso mo. At sana hayaan mo kung pagsilbihan ka sa kahit na maliit na bagay. Sana mapasaya pa rin kita tulad noong una. Hugo's POV. I blow the deepest sigh I could make. 1 oras at mahigit na rin ako nagkukulong sa silid ko matapos ko siyang iwan sa dining area. Shit, bakit kailangan ko pang saktan ang damdamin niya ngayon? Pero ang tanong, nasasaktan bang isang tulad niyang walang konsensya? Hindi ako dapat makonsensya.
Alam ko naging bastos ako lately. Kahit wala naman siyang masamang ginawa. Shit, bakit ang bastos ko sa kanya? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili kong insultuhin siya? Tama ba itong pinasok naming dalawa? Tama ba itong papasukin ko muli siya sa maayos kong buhay ngayon? Naikuyom ko biglang aking kamao nang bigla kong maalala kung bakit nga ba nandito kami ngayon at magkasama sa isang bubong. Yeah, I remember. She needs money. Sa bagay, pera lang ang dahilan niya tulad noon kaya siya kumapit sa akin. Hindi pa rin ito nagbabago. Mukhang pera pa rin ito hanggang ngayon. Napapailing na lang ako. Pero saan ba niya gagamitin ang malaking halaga na yun? At bakit hindi siya nagabalang sabihin sa akin ang tungkol dito? Pero ayos lang dahil may sarili akong paraan para malaman ang dahilan niya. Katulad ng dati, kaya nalaman ko't napatunayang sumama nga siya sa ibang lalaki dalang malaking halagang nakuha niya sa ama ko. She's still a gold digger woman. Wala talagang pinagbago. And shit, why did I let her use me again? Bakit ba nagpapagamit pa rin ako sa kanya sa kabila ng ginawa niya sa akin? Pinilit ko pa rin pumikit at magpahinga dahil sa pagod ako sa pagbisita ko sa construction site sa Tagaytay. Nagkaproblema kasi doon kaya dumating siya dito na wala ako sa bahay na ito kanina. Tumayo ako na sa tingin ko hindi pa rin ako dalawin ng antok. Humugot ako ng isang bote ng beer sa loob ng maliit na refrigerator na nasa silid ko lang nakastock. I take the beer straight to my mouth. Humarap ako sa mini component ko sa sala habang nakaupo sa sofa. Hindi ako makatulog at yun ay dahil sa kanya. Adeline's POV. Naalimpungatan ako sa masuyong kamay na humahaplos sa binti ko patungong hita. Gumalaw ako ng bahagya, tinayaan ko lang yun. Ngunit masumangat ang kamay na yon at ramdam kong paghawi ng mga daliri na yon sa lingerie na sinuot kong pantulog. Napadaing ako habang nakapikit na maramdaman ko ang kamay na yon na patuloy sa paghaplos. Patungo sa gitnang hita ko. Napaungol ako ng bahagya ng maramdaman ko ang ilang ulit na pagdiin ng hintuturo nito sa gitna ko. Doon ako tuluyang nagmulat ng mga mata. Hugo? Namukhaan ko kaagad ito kahit na may kadiliman sa buong paligid ng silid ko. Why did you lock your room, huh? Hindi ba may usapan na tayo? Hisis huskily at pinasok itong kamay sa loob ng underwear ko. Oh, I'm sorry. Nakalimutan ko, Hugo. Nasambit ko sa kabila ng pagungol ko na sundutin ulit nitong pagkababae ko. You forgot or are you disobeying my rules, Adeline? Mahinang untag nito. Umiling ako. No, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko napansing naila ko yung pinto. Oh shit! Umungol ako ng tuloy-tuloy ang paglabas-masok na isang daliri nito sa aking lagusan. Tandaan mo ito, Adeline. Binenta mo sarili mo para sa pera ko. Kaya humanda ka kung kailan ko gustong gamitin ang katawan mo, gold digger. Napalunok ako ng mariin habang kinakagat ang ibabang labi ko. Yeah, I'm always ready, Hugo. Kunin mo ako ngayon. Hanggang madaling araw kung yan ang gusto mong mangyari. Napalunok ulit ako ng mariin para maumpisahan ko na masuklian ang binayad mo sa malaking halaga sa akin. Ramdam kong pagtigil na kami nito sa aking pagkababae. Inaalok mong yung bastos na katawan para sa pera ko, then titiisin mong sakit na maduming babae. Maging sulit ka sa bayad ko sa'yo. Binitawan niyang daliri niya, tinayaang dumaos-dos ang hubad niyang katawan sa ibabaw ko. Pinaghiwalay agad nitong magkabila akong binti at nilihis ang underwear ko, saka agad nitong pinasok ang kanyang sandata sa akin na walang kaingat-ingat. Halos pugtuan ako ng hininga nang dahil sa walang ingat nitong pagpasok. Hugo! Buong lakas ako napahawak sa bedsheet dahil sa biglang hapdi ng naramdaman ko sa aking pagkababae. Huwag ka magreklamo, slut. Gusto mo ito tama? Ngayon gusto ko makarinig ng malakas na halinghing mula sa'yo. Halinghing, Adeline. Halinghing, sabi niya. Hugo, masakit. Wala na akong napagpilian pa kung hindi tanggapin ang sakit as if gusto kong kanyang ginagawa habang umuungol sa bawat marahas niyang galaw na nagbibigay sa akin ng matinding kirot na para bang punyal na paulit-ulit na sinasaksak ang aking buong pagkatao. Beg, Adeline. Beg for it. Beg. Napasigaw ako sa sobrang diin nito. It hurts, Hugo. Masakit. I almost sobbed in too much pain pero hindi ito narinig. Tumigil ito at pinadapa ako sa kama. Come on, position your ass, gold digger. Pikit mata ako sumunod sa gusto nito. At walang ingat na naman itong gumalaw. Napapikit pa rin ako at maring napakagat sa unan at napahawak sa bedsheet para doon na lang ako kumuha ng suporta at lakas. Patuloy pa rin ang malalakas na pagbayo nito sa akin. Napapadaing ako sa halo-halong emosyon. Sakit at sarap, yun ang nararamdaman ko sa paulit-ulit at malalakas niyang pag-indayog. He's almost striking my walls.
Kaya nga mas nangibabaw ang hapdi at sakit sa bawat pagpasok niya sa akin. Tears starts falling down on my cheeks na kaagad kong pinunasan upang hindi niya ako mahuling lumuluha. Tinatagan kong loob ko, tinayaan ito sa gusto niyang mangyari. After all, tama naman siya. Bayad ng serbisyo kong ito sa kanya. I said, Moon! Nagulat pa ako na hinampas nitong magkabilang pisngi ng puwatan ko. Napaungol ako na malakas dahil sa sobrang sakit. Napapaluhang naaawa ako sa sarili ko. Panay ang punas ko sa pisngi ko tuwing nararamdaman kong mamamasayon. Magpakatatag ka, Adeline. Ginusto mo to. Now you need to accept the consequences of your plan. Huwag ka sumuko. Basta saan pa't malalaman din yung totoo at magkakaayos din kayo. Just believe. Don't give up. Sinusubukan kong ilipat ang aking sarili sa aking kabilang panig. Kinuyom kong kamao ko at pikit matang tinanggap ang gusto nito. Until I have the chance to push him in. Tinigasan kong loob ko, tinarap to. Alam ko nagtataka ito sa ginawa ko. But still I let him laying down at kinubabawan ko kaagad to. Nakita kong pagkunot ng noon nito. Binayaran mo na ako para sa maging bedwarmer mo. Kaya sa palagay ko, trabaho kong pasayahin ka. Hindi para pasayahin mo ko, Hugo. Ako dapat ang nagsiservisyo dito. Hindi ikaw. Now, just lay down on my bed at hayaan mo ako sa lahat. Hayaan mo akong paligayahin ka ng tulad noon. I told you, masarap pa rin talaga ako kahit sa kabila ng mga nangyayari sa buhay ko. I lowered down my lips to his neck. Hinila kong kamay nito at nilagay ko sa dibdib ko. Touch me please, Hugo. Make me wet first before you enter. Pwede ba yun? Yun lang sanang pakiusap ko sa'yo. Nakita kong biglang paglambot na mukha nito na puno ng galit sa akin. Titig na titig din ito sa mga mata ko na nangingislap ng dahil sa pagpatak ng munting luha ko kanina. I saw his hands slowly raised. Pinigilan ko yung sumayat sa mukha ko. Agad ko rin itong iniwasan tingnan sa mga mata niya. I continue kissing his neck, down to his chest. Hinaplos ko ng masuyong dibdib nito, pababa hanggang puso nito at dumausdos pa hanggang sa tayong-tayo ng pagkalalaki nito. He groans slowly. Mas bumaba pang lalong labi ko. Don't make me mad next time, Adeline. Para hindi uminit ang ulo ko sa'yo at masaktan kita. And don't ever lock your room, understand? Napatango ako. Umakyat ang palad ko, tinaplos ang pisngi nito. I smile a bit and I utter slowly. I understand. Hindi na maulit, I promised. Good. Napaungol ulit ako nang maramdaman ko na naman ito sa loob ko. Adeline. Why am I so addicted to you? Ano bang ginawa mo sa akin? Why am I still longing for this body? Bullshit. Why? Napangiti ako na marinig ko mga katagang yon habang gumagalaw pa rin siya mula sa likuran. Gumagalaw din ako at sinalubong ang bawat tulos na ginagawa niya hanggang sa makarating ako ng maraming beses. Hanggang sa makaraos ito sa loob ko. Oh God, why did he do that? Why did he came inside me? Shit. Hindi maaari to. Hindi maaari to. Bumagsak ang katawan nito sa kama. Ako naman ay agad-agad inabot ang roba ko at tumayo saka pumasok sa banyo ng silid ko. Pagkapasok ay umihi agad ako at nagtatatalo ng bahagya para lang bumabang pinasok niya sa akin. This is not safe. Hindi ako pwedeng magbuntis. Oh God. Nagbilang ako kung kailan ang huli kong menstruation. Then I sighed. I'm not fertile. Oh thanks God, I'm not. Pero bukas na bukas din ay kailangan ko na magpakonsulta sa OB ko para maiwasan ko magbuntis. Even if I want to have my own flesh. Pero tanggap ko na hindi pa talaga pwede sa ngayon. Sayang kung pwede lang talaga. Sana magkakaanak din ako balang araw. At sana siya yung ama. Nagtaka ako ng panglabas ko sa CR na nandun pa rin to. That time, nakaroba na rin ito ng kulay puti. Anong ginawa mo sa CR, ha? He immediately cut me. Don't worry, Adeline. Hindi kita bubuntisin. That will be the first and the last time I would bury my sperm cells inside you. Napayuko ako. Okay lang naman sana kung ganun ang laging mangyayari. But I think it's not safe at all. Hindi dapat ako magtiwala kung i-withdraw niya. Kailangan ko pa rin masiguro dahil hindi ko pwedeng ipilit ang buhay ng bata sa loob ng tiyan ko. Okay lang sana kung ako yung mahihirapan. Tatanggapin ko, wag nang kung sakaling anak ko. Pwede naman ako na lang ang mag-adjust sa ating dalawa kasi pwede naman ako mag-under contraceptive injection para masigurado tayong walang mabubuo. No, kaya ko mag-adjust. Pagalit itong sagot sa akin. Pero baka kasi, you heard me right? Pasinghal nitong saad. That will be the last time, Adeline, at huwag kang mag-alala at mangarap. He begins giving me a cold stare again. Dahil hindi ikaw ang pinangarap ko maging ina na magiging anak ko, I won't let you bear my child, at least one of my child. Napatingin ako sa mga mata nito at napakagat ng mariin sa aking labi.
Bigla akong nalungkot at nasaktan sa narinig ko. Dahan-dahan kong tinanguan, ang ulo ko at ipinakita ang peke kong ngiti. Noted on that, Hugo. Alam na alam ko naman yan, kahit hindi mo pa sabihin sa akin. But anyway, thank you. Hindi pa rin kasi ako handang magkaanak sa ngayon, lalo na't sa'yo. Nangunot ang noon nito sa akin. Because I don't want to risk my child's precious life, if ever. Isa pa, ikakasal ka na rin. I think it's not good to have our own child. Sa akin pa ba na isang, lumunok muna ako ng malalim. Bed warmer mo lang? I know hindi ako karapat-dapat para sa'yo and I'm just a nobody. But you're dirty woman in your past only. Alam ko kung saan ako nakalugar sa buhay mo ngayon, Hugo. Just don't remind me because it's useless though. Dahil alam ko rin umintingin ang sitwasyon nating ito ngayon. Nag-iwas ako ng tingin dito. At pasensya na kung hinatak pa kita sa ganitong sitwasyon. I'm sorry. Kailangan ko lang talaga kasi ng pera. Hanggang kailan kaya magagawang itago ni Adeline ang tunay niyang dahilan bakit pinasok niyang ganitong sitwasyon nila ni Hugo? Anong pumipigil sa kanya para magpaliwanag ng side niya kay Hugo at tanggapin na lang ang panlalait at insulto ng dating nobyo sa kanya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.